Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, araw po ngayon ng Sabado at good morning. Ayan, dito na naman muli ang inyong lingkod, muling nagbabalik sa TVPH Official po. Ayan, at bago ang lahat, magkape muna tayo para masarap ang buhay. So, kamusta po? Kumusta po yung ating mga solid kalingap dyan, yung ating mga solid friends dyan, ano, na andyan pa ba kayo? At ayun, nawa ay naandyan pa kayo, no? Kahit paminsan-minsan na nag-ano ang lola nyo, ang tawag nito. Nag-upload dito sa ating pangalawang channel. So, sino ba ang ating re-reactionan dito? Ngayon, itong si teacher, no? Ito ang ating re-reactionan ngayon. At sa totoo lang, ito yung mga teacher na hinahanap ko. Mga teacher na hinahanap ko na kung alin pa yung may mga pinag-aralan, sila pa yung mga walang modo, no? So, ating sasagutin po ito, no? Sagutin po natin. So, saan na ba yun? Ayun, i-play lang natin, ano? Ayan si teacher. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo, ha? Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Okay. Stop muna tayo. Stop muna. Una sa lahat, sabi ni teacher na malaki ang bunganga, ay hindi siya nag-board exam para hindi niya nirespeto. Ha? At doon sa mga estudyante na nilalait niya na wala pa raw narating sa buhay. Ito lang yung masasabi ko, pulpol na guro, no? Napakatanga mo, ha? Sino ba ang nag-utos sa'yo, ha, na mag-board exam ka? Sino ba ang nag-utos sa'yo na maging guro ka? Ginusto ba yon ng mga bata na tinuturuan mo na ikaw ang maging guro nila? Palagay ko'y hindi. Kusang kagustuhan mo yan, bakit ngayon isinisisi mo sa mga estudyante kung hindi ka respetuhin? Dahil sa asal mong peste ka, animal ka, wala ka ring modo, bastos kang guro. Dapat bang iasal mo yan sa iyong mga estudyante? Kung ikaw ay isang guro, dapat pinag-aralan mo rin at isinama mo dyan sa training mo yung mahabang pasensya dahil mga bata ang tinuturuan mo. Mga bata na kung saan-saan ay iba-iba ang pag-iisip, iba-iba ang mindset, iba-iba ang magulang. Hindi mo sila mga anak. Teacher ka lang nila. Ngayon, kung ayaw mo sa iyong estudyante, bakit pagiging guro ang kinuha mo? Tanga! Oh, yun ang masasabi ko sa iyo. Bobo! Guro ka, teacher ka na turingan, sira ulo ka, ha? Gusto mo, estudyante ang mag-adjust para sa'yo? Sino bang naisip? Sino bang nakapag-aral? Di ba ikaw? Napakabobo mong guro. Di ba? So, tuloy natin ito. Tingnan natin yung kabubuhan ng guro na to. Asan ka na? Oy, bakit nawala ang ano? Hindi kayo marunong rumispeto? Sige, magdakda ka. Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali yung Dito, may panglalait ka. Mag-board exam din kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Paano papasa yan? Ay kung iyan ay nasa middle class pa lang. Iniisip mo ba yung sinasabi mong tarantado ka? Ha? Iniisip mo ba? Kaya nga nag-aaral yung mga bata para turuan mo ng magandang asal, hindi yung ikaw mismong guro na boklax ka na ikaw ang manlalait dyan sa mga estudyante mo. Anong klaseng guro ka? Ha? Nagguro-guruan ka lang dyan para magyabang at para magparespeto. Ang kapal ng pagmumukha mo, sarap mong sampal-sampalin ng tsinelas na may ibak. No? So tuloy natin to. Nakakapanggigil tong hayop na to eh. Gusto ng respeto, pero bastos, no? Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Hinusgahan mo na. Hindi na nga kayo matalino, masama pa ang ugali nyo. Sabi mo sa estudyante mo. Ngayon, pesteng guro, giatay kang peste ka. Sino ba ang may utak sa inyo? Ha? Hindi na nga kayo matalino, wala kayong mararating. Hinusgahan mo na kaagad yung mga kabataan. Ha? Kaya nga sila nag-aaral dahil hindi sila matalino. Kung matalino ang mga yan at may alam na sa buhay, hindi na yan pupunta sa eskwelahan. Naiintindihan mo? Ha? Ang tanga mo. Di ba? Nanlait ka pa ng hamak.
So, tuloy po natin. Baka meron pa sasabihin si teacher. Wala nagsasabi sa inyo. Hmm. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Grato. Tama ba yung sabihin mo? Na wala silang lugar sa mundo at ikaw nahindot ka, may lugar ka sa mundo? Wala. Tapos sasabihan mo pa na ingrato yung bata? Yan ba ang teacher? Teacher ka nga ba talaga? Ha? Nakakapanggigil ka, sarap mong kalbo-kalbo yung face ka. Alam mo, kung estudyante ka lang ng, kung ikaw lang teacher ng anak ko, o ng kahit sino sa pamangkin ko o apo ko, kakalbuhin kita sa ugali mo. Ha? Napakasama ang ugali mo, hindi ka dapat maging guro, mapanglait ka. Ha? Tuloy natin si teacher. Galing squatter. Ano daw? Ugaling squatter? Sino bang ugaling squatter? Bakit mo nilalait yung mga taga-squatter? Ha? Hindi baka hindi hamak na mas may modo pa yung mga taga-squatter kaysa dyan sa asal. Ang hirap na may mga pinag-aralan. Ano? Akala mo kung mga sino na? Akala mo kung sino nang makapang-apa ng kapwa? Nag-aral ka nga, pero hindi mo ginamit sa tamang asal. Peste ka. O, di manda mo ko. Ha? Kakalbuhin kita. Doon sa harapan ng barangay. Ha? Tama bang iasal mo? Magla-live ka pa sa TikTok para ipahiya yung estudyante mo. Ngayon, sinisigurado ko sa'yo sa maraming magulang ang magrereklamo sa'yo. Ha? Tanggal ang lisensya mo. Tanggal ang pinagmamalaki mo. Ha? Na sinasabi mo na, anong tawag doon? Anong tawag doon? Nalimutan ko. Loading ang lola niyo mamaya. Tuloy ko muna to. Nang mararating sa buhay. So, ayun. Yan, ang sinasabi niya. Kayo ang mag-take ng board exam. O, yun, yung nalimutan ko kanina yung sa board exam niyang pinagyayabang. So, ngayon, sa tingin mo, nakatulong yung board exam mo? Nakatulong yung ilang taon mong pinag-aralan dahil dyan sa inasal mong kabastusan? Ha, teacher? Ha? Sana lang, hindi dumami yung mga teacher na kagaya nito. Kayong mga guro, hindi kayo pinilit ng estudyante na mag-aral kayo. Kusang loob nyo na nag-aral kayo. Ano ang advocacy ninyo? Para maturuan ang mga batang mangmang. Para maturuan yung mga batang walang alam. Pero itong teacher na ito, hindi na nga kayong matalino. Wala kayong mararating sa buhay. Paano sila may mararating sa buhay kung kagaya mong demonya, impakta ang nagtuturo sa eskwelahan? Anong matututunan ng iyong estudyante? Kung may kasalanan man ang iyong estudyante, dapat ikaw na guro, ikaw ang nag-aral, ikaw ang nag-take ng board exam na pinagyayabang mo, dapat ikaw yung malawak ang pangunawa. Disciplinary ang kailangan ng mga kabataan ngayon, pero sa malumanay, sa ibang pamamaraan, hindi sa pamamahiya. No? At hindi sa panglalait kung mukha ikaw ay guro. Naintindihan mo? Ha? Nakakagigil ka. Ha? Naturingan teacher, bastos ka. Dapat lang sa'yo. Sa DepEd, ito ba, pinapayagan ninyo yung mga ganitong klaseng guro? Ha? Naku mo kayo nag-take siya ng exam, ay kaya niya nang maliitin, laitin, pati mga squatter. Ha? Pati yung mga mahihirap. Nakapag-aral ka nga, bastos ka naman. Anong silbi ng pinag-aralan mo? Ha? Dapat ikaw yung nag-guide sa mga estudyante mo. Yung mga bata, makukulit talaga yan. Mga bata yan no? Walang alam. Kaya nga nariyan kang guro, kuno, teacher, kuno. Ha? Para turuan sila ng magandang asal. Pero yung asal mo, asal hayop, asal aso, wala kang puwang sa mundo para maging guro. Tandaan mo yan. Di ba sabi mo, yung mga estudyante mo, walang puwang sa mundo, mas lalo kang walang puwang sa mundo para maging isang guro. Bubita. Ha? Nakakapaggigil ka. Ang yabang mo magsalita at nakatiktok ka pa. Sa tingin mo, sikat ka na? Ngayon, sikat ka. Sa tingin mo, re-respetuhin ka dahil guro ka? Kung ako ang estudyante mo, baka ingud-ngud pa kita bastos ka Imbes na magturo ka na magandang sa mga estudyante mo, lalaitin mo. Tama ba yan? Ang kapal ng mukha mo, ikaw yung klase ng guro na hindi dapat respetuhin. Ha? Ang kapal ng pagmumukha mo. Hindi hiniling ng mga bata na mag-aral ka at isumbat mo sa kanila. Hindi hiniling ng mga estudyante na mag-exam ka dyan at ipamukha mo sa kanila yung katalinuhan mo pero kabubuhan ang dating sa amin. Katalinuhan ko dahil matalino ka.
Diba? At ano sabi mo, hindi kami binabayaran dito, ha? Para pagmukhain yung tanga. Ay, tanga ka talaga. Ha? Binabayaran kayo ng government kung ikaw man ay school government, no? Teacher government. Public school, no? Binabayaran kayo ng gobyerno. Sinong nagbabayad sa inyo? Ha? Tax ng mga magulang ng nilalait mo, tanga. Ha? Ngayon, kung sa private naman, ganon din. Nagbabayad din yung mga magulang niyan sa kanilang pinagpawisan, sa pagod nila para makapag-aral lamang yung kanilang mga anak. Binabayaran ka. Bakit? Magtuturo ka ba dyan ng libre? Ngayon, kung nagtuturo ka ng libre at panglalait ang iyong ginagawa, mas maigi pang magtanim ka ng kamuti o mag-alaga ka ng maraming aso. Ha? Asong askal. Ha? Mabait pa nga yung aso ko eh. Kasi dyan sa ugali mo, hindi ka tanggap-tanggap ng lipunan. Ha? Teacher. Sana lang, nag-iisa ka lang. Sana lang, hindi ka pamarisan ng ibang guro. No? Sana lang, ito ang isaksak nyo sa inyong mga utak, mga teacher. Ha? Pumunta kayo dyan, iyan ang profesyon nyo, magturo sa mga bata, turuan ng magandang asal, turuan ng edukasyon. Hindi kayo pumunta dyan para laitin ninyo yung mga walang alam, yung mga hindi matalino. Ha? At yung mga ugali. May kanya-kanya ugali ang estudyante, kaya dapat kung 30 piraso ang estudyante mo, 30 piraso din yung ugali mo, ha? Na pakikisama, pakikibagay sa bawat estudyante mo. Makikisama ka, iba-ibang style doon sa 30 na yun dahil iba-iba ang kanilang kaisipan, ha? Hindi yung kaisipan nila, kaisipan mo. Naintindihan mo, teacher? Ha? Oh. So ngayon, sikat ka na. TikTok pa more. TikTok pa more, yabang pa more, sumbat pa more, ha? Walang pakialam ang mga estudyante kung ikaw man ay nag-aral dahil hindi nila ginusto yon na ikaw ang maging guro nila, ha? Tandaan mo yan. Kusang loob mo na ikaw ay maging teacher para sa advokasya mo, pero ano ginagawa mo? Sinisira mo. Ngayon, sa tingin mo, may tatanggap pa ba sa'yo? Sa kayabangan mo, magkuskus ka ng inidoro ng bahay nyo at doon ka na lang nababagay kasi mukhang inidoro, mukhang kanal ang pag-uugali mo. Yun lamang at maraming salamat sa inyong lahat. Babu!